Sa kasagsagan ng malakas na ulan, isang nakahandusay na lalaki ang natagpuan sa Malinaw, Aklan. Nang suriin ng mga tao, nakitaan ng saksak sa katawan ng lalaki. Nang isugod sa ospital, idiniklarang dead on arrival ang biktima. Garnet Villarwil. Si Pupulit sa Manawat Malinaw pati sa stabbing incident. In information, good morning sir. Good morning. Good morning sa mga tagapakinig. Sir, ano po nangyari at paano na-inform yung Malinaw Pinface sa nangyaring incident sir? Regarding dito sa incident na founded body na nangyari kaninang madaling araw, may tumawag dito ng concerned citizen. Upon receive the call, pinuntahan agad ng mga personnel natin. Pagdating doon ay may nakitang lalaki o katawan doon sa along the side yung baha. So, ang kasunod naman doon, nandun naman yung rescue, nakatawag naman yung rescue. Dinalagad sa ospital. So, pagdating sa ospital, doon lang nakita na may sugat sa parte ng kanyang katawan, sa harap saka sa likod. Okay po. Multiple siya? Multiple Stabong. Nakita mga 2 or 3, pero until now, nantay pa namin yung autopsy report, yung medical report galing sa hospital para at least ma-determine natin kung ano yung nangyari dun sa alleged founded body na yun. So, paano sir nag-conduct ng investigation natin PNP at alam natin mayroon tayong POI sa naturang incident sir? Agad no, nung nadala dun sa hospital, bumalik agad yung investigator. Nag-conduct agad kami ng follow-up investigation. So may nakuha tayong mga witnesses doon. So upon na-receive yung mga information galing sa witness, pinalo up hanggang kanina, madaling araw ay nakuha tayong POI. At least 3 sila. Tatlo. Sir, for information, ano yung pagkakalinlan ng itong biktima, sir? Ito ay taga Barangay Dungon, West Numancia. At saka isang construction na worker. Edad, sir? Siya? 18 years old. 18 years old. Okay. So sa initial investigation, saan galing yung biktima, sir, before siya nakita na wala ng buhay, sir, kanina? 25 years old pala yung victim. Oo. So, sa investigation, sir, saan galing yung biktima before nangyari ito? Galing siya ng Kalibo, papunta siya rito sa Malinaw. Okay. Pag taod-taod sir, investigation ni Tartan investigator, ano gito pasada sir? Pinatabo sa Barangay Bigaa. So, upon the initial investigation, yung nakausap natin yung mga nandun sa area, baha kasi dyan sa Bigaa. So, yung iba, nagda-divert ng daan. So, nadaan sa Banay-Banay, nadaan dito sa may... Oo, para mataas kasi yung mga portion doon eh. Yung iba naman, yung mga matataas yung mga sasakyan, yung mga motor, talagang dumadaan. So, yung time na yon, tinulak daw nila yung motor nila. So, pagdating doon sa area, base doon sa nakakita, pagdating doon sa area, parang doon sila nagkaroon ng pagtatalo. Ilan ba sila, sir? In fairness, bakit na-mention natin na tinulak nila? Yung motor kasi sa mga POI, 3 kasi sila doon nakasakay. So doon sa isa, wala pa kami idea kasi isa lang siya doon sa motor. So, mag-isa lang siya, yung victim natin. Ano daw yung bakit may pagtulak? Itutulak patawid sa kabilang... Oo, kasi yung pinasok ng tubig kasi baha kasi. So, pag hindi ka naya talaga ng motor, namamatay yung makina, kaya tutulak mo na lang yun hanggang sa basta makatawid dun sa kabila. So, ibig sabihin itong 3 sakay sa motor nila, sila nagtutulak. Nagtutulak din sila ng biktima. ganun sa part ng sa biktima. Nagpanabay lang ba? Nagpangabot dun sa dulo. Okay. Dun sa, yung kanina yung crossing papuntang Oo. sementeryo. Ano daw yung pinag-awayan nila, sir? Bakit nakakaroon ng diskusyon? Yun ay hindi pa natin ma-determine kung anong pinagawayan nung
dalawang ano na yan. Pero personal sila na, na magkilala, sir? Hindi sila magkakakilala. Kasabayan lang kumbaga. Magkasabay lang dyan na napadaan dyan sa, sa Biga Road. Hindi pa ito away sa baha? Hindi rin natin hindi rin natin kasi siyempre kahit ako dumadaan ako dyan, alam ko hindi kung kakayanin man baka siyempre yung motor, mamamatay talaga yung motor kasi mababaw lang eh. So ang ginagawa namin, may ikot naman. May mga ano naman yun kasi may mga road sign naman kaming nilagay road. Iikot ka doon sa kabila. Wala atraso yung biktima, sir? Wala, hindi naman magkakilala yung ano. Hindi naman sila magkakilala parehas. So, anong posibleng motibo, sir, na tinitingnan natin dito, sir? Pangsunada lang. Inimbestigahan pa rin kasi undetermined pa rin yung ano, yung motive na ano natin. So walang commotion na nangyari, sir? Basta nananaksak lang itong grupo sa biktima? Parang gano'n na nangyari, sir? Hindi rin natin hindi rin natin ma-determine kung ano talagang cause nung dalawa, kung bakit. So nandiyan naman yung POI natin, may witness naman tayo. So until now, kinukuhanan pa namin ng ng statement. Pero may pag-amin sa part ng mga POI natin, sir? Doon sa nangyari yung... Oo, sa nangyari. Hindi ko pa na-interview May yung... na-recover sa kanilang patalim, sir? Somebody from the POI? Wala pa ngayon. Nakainom sila lahat, sir. Hindi pa, dadalhin pa lang sa hospital yung for medical. Pero nung time na nangyari. Yung Yung mga nangyari yung... nakapagsabi. Hindi rin natin ma-determine kung nakainom yung victim kasi antay lang natin yung medico-legal yung galing sa hospital. Wala yata CCTV sa area, sir? Sa mga makatulong sa investigation. May CCTV yung part na yun doon sa yung pataas, baka sakaling mahagip. So, yung doon sa may yung pa-yield, pa-ikot ng ganun. So may CCTV doon, baka makakuha kami ng copies nun. So pagkatapos ng concert ng krimen, bakit iniwan nila yung motor nila? Ay, yun ang siguro kung madali nila, kaya nakuha namin yung Kaya doon sila na-trace. tapos may mga dugo yung motor na yun. So, yung witness yung hawak natin ngayon, sir? How Isa. far? Isa. Kasama siya sa POI, yung witness na yan? Hindi pa, bukod pa rin sa Pwede malaman, sir, yung address nito mga POIs natin, kung okay lang, mga taga saan sila? Yung edad nila, sir. Mga edad, trabaho, if ever. taga barangay, yun, alam na nga niya, barangay Kabayugan. Edad nila, sir. 18, 21, tsaka 20. Okay. Mga gaano katagal, sir, yung status nila as POI sa partner nyo? So, until now, inimbestigahan kasi namin. So, if ever na harapin nilang kaso ay murder. So, ginagawa naman na ngayon yung mga report, yung documentation para maipile agad yung kasong pwedeng i-file natin sa Sir, knowing na taga Dongon West naman siya ang victim, bakit napunta siya dito sa Malinaw, sir? Ayun ang hindi rin natin alam ang dahilan kung kasi free will naman nila yun kahit saan sila kung saan pumunta, hindi naman natin pwedeng hadlangan. May dumating na, sir. So ganun although siya ay taga naman siya. Sir, May- background po ng mga POI, sir. Na-involved na rin to sa series ng Ayun. series na incident dito sa sa Malinaw. May pamilya na, Kaso- sir, na dumating galing sa pamilya ng victim. Ay, sa victim ay nasa ospital, tapos kausap naman ng investigator natin, in-assist regarding sa mga pangangailangan nila. So binalita na rin na may mga POI na tayo. So baka mamaya pumunta rito yun. Pero inasikaso ka na din lang ngayon yung For clarification, sir, sa mga nanonood din sa Facebook Live, anong status ng, sa mga hindi pa nakakaalam, status ng victim? Yung victim natin, dead on arrival. Dead on arrival. Sir, for clarification, itanin po lahat kung tama ng biktima natin sa saang party po ng katawan. Hindi pa namin ma-determine kung ilan ang tama yung tama nung victim natin. Kasi naghihintay rin kami nung result, ng autopsy result ng doktor para dun sa Initial lang, sir. Initial lang po. So kanina nakita ng investigator, isa sa harapan tsaka dalawa sa likod. Tapos may liig pa daw eh. So kasi pinadali na sinakay na agad sinakay na sa ambulansya. Pag sa mga ganito, sir, pag ma-file na ng kaso, ma-considered na parang solved yung incident? Hindi pa rin matatapos syempre. Ano pa rin 'yon. I-assist pa rin ng pulis yun, ng gumagawa ng report para at least ma-prove talaga na yun ay
Kung sila talaga. Oo, sila talaga yung gumawa. May background tayo sir kay konti sa victim din. Kumusta record nito? So far wala pa tayong wala pa tayong nakuhang background nitong ano. Sir, bisperas ng Pasko, ilang oras na lang, Pasko na. Any advice sa ating mga hindi mawala yung inom, sir eh? Sir, Ay. dito sa Malinaw, ano po, kahit saan lugar, may inuman. Advice po natin, sir, sa Malinaw PNP. Ayun na nga So December 24. So hindi ko inaasahan din yung ganito nangyari. So advice ko na lang sa mga sa mga pamuyo na hindi talaga may iwasang nagiinom. So kung kailangan mag-inom, wag naman sobra-sobra at wag talagang ilagay sa ulo dapat. Sa tiyan, saka yung tama lang. Saka inuulit ko pagka talagang hindi na kayang umuwi, magpalipas na lang ng umaga at umuwi na lang pagka hindi na nakainom. Ayun. Walang away ah. Wala, ano lang tayo ngayon, love lang tayo, wag naman. Merry po tayo ngayon, Christmas na Christmas. Ayos, Sir, sir. maraming salamat po. Okay. Good morning po. Merry Christmas. Thank you very much.